Dinidispute ni Senator Loren Legarda yung pagkaka-elect sa inyo bilang Senate President pro tempore. Sinasabi niya siya pa rin, 'di ba? Inulit niya yung kahapon doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Dun sa mga nalilito pa rin, ano po ba yung basis ng inyong pag-assume sa posisyon na yan at saka dun sa pagdeklara na all seats were vacant? Well, ang basic facts, Christian, ay meron kaming 12 senador at yung kabilang grupo may 10 senador. No? So, clearly na meron kaming boto at majority tayo. No? Dahil nga 12 kami at 10 sila. At pangalawa, yung mga tinatawag ko na partners, katulad ng House of Representatives, tulad ng Executive, ay kinikilala yung bagong pamunuan. Importante yan, Christian, dahil hindi tatakbo ang mga panukalang batas kung walang House of Representatives. Kung hindi sila magko-comply at hindi nila i-recognize yung bagong pamunuan, hindi tatakbo yung mga panukalang batas na tinatalakay namin. Pangalawa, hindi rin magiging batas yan kung ang executive hindi pepermahan yung mga batas na ipapasa ng Senado. So, importante yung recognition nila. At pangatlo, maraming mga independent groups ang nagsabi na yung prosesong ginawa nung last Wednesday ay legitimate at legal. Isa na dito yung Integrated Bar of the Philippines. Ito ay independent group, non-political, hindi sila biased. At sinabi na nga nila na mayroong Supreme Court basis itong proseso na ito at legitimate yung proseso na nangyari. So in this case, how would you describe this group by Alan Peter Cayetano? Siya, sinasabi niya, siya pa rin yung Senate President at kung ano yung status ko before all this happened, yun pa rin daw. How would you describe this group? Well, Christian, kagaya ng sinabi ko, ito yung mga facts na nangyayari ngayon at ang aking ninanais ay bumalik na tayo sa trabaho. Sabi ko nga doon sa press con yesterday na let's just accept the facts and move on and also go back to work. Yan ang gusto ng taong bayan. Daming, to be honest about it, nandito sa Valenzuela, pag umiikot ako, daming nagagalit at nandidismaya. So ang gusto ng taong bayan, harmonize or may harmony sa Senado at balik tayo sa focus natin. Kaso apparently ayaw tanggapin ni Alan Peter Cayetano. He's insisting na siya pa rin yung Senate President until maka-13 kayo. So how do you break this impasse? Well, ang importante ngayon ay ako ang aking agenda ay on Monday magtrabaho na, no? So meron kaming Blue Ribbon hearing na official. I-meet na natin yung mga empleyado, we'll also meet the management team. So tuloy ang trabaho. And I hope that the other group, no, sa pangunguna ni Senator Cayetano, will support our direction of going back to work. Like I said, the facts are there na eh. No? At even yung mga independent and non-political groups rin-recognize na yung proseso ay legal at walang hindi naayon sa batas ang nangyari last Wednesday. Okay. Pero paano po yun? Yung mga nitty-gritty. So, sino lumalagda on the part of the office of the Senate President? Who are you signing as the official Senate President pro tempore? Paano kung pumipirma pa rin o kaya nagpa-function pa rin yung isa, si Loren Legarda? Yeah, nag-issue na ako ng a few memos at nag-comply naman ang ating mga employees. Admittedly, mayroon pang mga employees tayo na medyo naguguluhan, no? Hindi natin sila masisisi nga because iba yung sinasabi ng iba. At pero marami rin tayong employees na sumusunod. And then later on, yung mga official documents ay aayusin na rin namin at mag-i-issue tayo ng memo to that effect. But ang importante rin kasi yung recognition ng House of Representatives at recognition ng Malacanang. Dahil kung meron kaming mga communication ipapadala sa Malacanang at hindi naman i-recognize, then baliwala rin. Yung kahapon, di ba, nag-ano po kayo, naglabas ng memo na work from home. Tapos, nag-insist pa rin yung grupo nila Alan Peter Cayetano na magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, what would happen to that? How would you describe that kind of hearing? Yeah, nag-work from home kami, Christian, dahil nabigyan kami ng information na magkakaroon ng rally, may patawag na
prayer vigil at ayaw na natin mangyari yung nangyari in the past na nagkakagulo biglang biglang may baka pumasok sa Senado na hindi natin kontrolado, no? So as a preemptive action, nag-work from home tayo at nag-early dismissal din kasi may skeletal force na pumasok. Sabi ko mag-early dismissal na lang dahil nga nagbi-build up na yung crowd sa labas at baka mag-build up pa, mas mahirap umalis, no? So that's the action. Ngayon yung nangyari kahapon, I call that a meeting or a gathering dahil ang official na Blue Ribbon hearing will be this Monday, conducted by the official man of the Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo. Papasok ba sa official records ng Senado yung nangyari kahapon po? Hindi. Dahil walang stenographers at wala ring mga staff na kumukuha ng notes. So hindi siya papasok. So it's a meeting. Of course, na-cover ng media yung meeting. Hindi nga na-cover ng Senate website yung meeting kahapon because it's unofficial. Sa YouTube page din ng Senate, walang official live stream, hindi po ba? So sila yung nag-live stream nun. Correct. Sila Pero ano ba mga members of the media, ibang channels. Opo. Pero ano bang tingin niyo dun sa talagang objective nung meeting na yung kahapon? What did they really try to achieve from your end? Well, I think parang ano na rin yun, part of their strategy to show legitimacy na sila pa rin yung legitimate officers and leaders and chairmen, no, ng committee. In fact, yun ang pinapakita ng mga chairman na sila pa rin yung legitimate chairman. So that's part of their strategy. Pero what do you think of the narrative na pinipigilan daw kasi under the previous leadership itong ganitong klaseng flood control hearing, merong pagtatakip, and then eventually binigyan nila ng plataforma itong 18 supposed ex-Marines. What do you think of that kind of narrative that they were painting yesterday? Actually, wala namang pinipigilan. In fact, this coming Monday, inibitahan ulit yung 18 Marines and others. So, ito ay official na and I hope na yung 18 Marines maka-join rin para yung kanilang mga testimonies ay official na. At wala namang pinipigilan. I understand na itong 18 Marines nag-submit rin ng mga affidavit sa iba't ibang ahensya, I believe, if I'm not mistaken, Ombudsman at iba pang mga ahensya. So I think tuloy-tuloy naman yung mga investigasyon tungkol sa kanila. But what's important kasi is evidence. Christian, hindi lang yung salita o laway, importante yung konkretong ebidensya kasi madaling magturo no? Madaling sabi ganito, ganyan at kadalasan yung mga hearings na weaponize rin o yung mga testimonies na weaponize rin. Kaya kailangan maingat tayo dahil once lumabas na sa bibig ng whoever na merong claiming na meron information, nasisira na kaagad yung tao no? So importante talaga na nagkakaroon ng kumbaga vetting muna bago pasalitain yung tao. Dahil in the past nakikita ko na weaponize siya talaga. Opo, kaya ko po siya naitanong, I definitely agree sa binanggit po ninyo kasi baka naman hindi objective dito prosecution ng mga merong kinalaman Baka naman ginagamit ito para banggitin yung pangalan ng kung sino-sino and then eventually pag nabanggit sila, kanya-kanyang denial and they would be playing catch up kasi umiikot na yung story, hindi po ba? Kung sino na nababanggit kagaya nakita ko yung video ni Congressman Alvarez na dahil endorse yung impeachment laban kay presidente, kaagad dinagay na yung pangalan. Yun naman ay revenge. Dahil ayaw mo permahan ng impeachment, sige, ilagay ko pangalan mo doon. So nawe-weaponize Nothing to lose kasi itong mga quote-unquote witnesses. Nothing to lose sila no? At kung de-demand man sila, parang sa kanila baliwala rin yan dahil siguro sinasabi nila matagal pa naman yan at maaayos rin. No? So, but in the meantime, yung mga taong inaalagaan yung reputation nila, sira na. No? So, that's yun ang pinag-iingatan naman namin at si Senator Erwin maingat sa ganyan. Don't you also find it curious na hindi nila binanggit yung parte ng kanilang testimonya na idinadawit si Loren Legarda at saka si Senator Mark Villar? Yeah, nakikita ko nga yan sa internet ngayon. No? I think it's going around the internet.
Yun, isa pa yun, no? Ba selective ang pagbanggit ng pangalan. So may mga ganun na duda na umiikot ngayon sa internet. Bakit selective? At sabi nga nung ibang mga nasa internet, halata namang scripted, no? So that's why importante yung official na Blue Ribbon hearing para maging patas at fair. Ito po again, ano bang nakikita niyong kanina sabi niyo, tanggapin na lang ng grupo ni Cayetano yung facts para ma-settle itong issue na ito. Pero apparently, they're not accepting that. And they're coming up with all these justifications, insisting that the law is on their side. 'Di ba? Sabi niya siya raw yung legitimate, legal, and moral Senate President. In the absence of that acceptance of the facts, ano pa yung nakikita niya pong paraan para ma-settle at mahinto na itong impasse na ito o yung panggugulo ng Cayetano Group? Ako, Christian, importante na tuloy ang trabaho. So ang aking direction, tuloy ang trabaho. The Senate will operate and function. Importante rin yan. Hindi nagpa-function ng Senado. Ang Senado, maraming tinatalakay yan. Isa sa pinakamahalagang tinatalakay namin yung promotion ng mga military personnel natin na tinamaan because of the 3-day na walang pasok o walang quorum. Yeah. So yan, isa sa mga pinakamahalagang responsibilidad ng Senado. So we will make sure na itong mga ganito ay maayos at tuloy-tuloy yung aming trabaho. Magre-request po ba kayo ng special session? Right now, ina-analyze namin mabuti yung mga nakabinbin na mga batas, resolutions, itong mga confirmations. Itong confirmation sa akin isa sa pinakamahalaga nga dahil mga generals natin na nagtrabaho ng almost 40 years of their lives, giving their life to our nation, ang kanilang entitlement and also moral boosting ay yung promotion nila, no? Dahil pag na-promote sila, pag nag-retire sila, mataas yung rango nila. Pero kung hindi natin mapopromote sila, magre-retire sila mababang rango, hindi naman fair yan para sa mga military personnel natin na nagsakripisyo para sa ating bansa. Tama, So unfair naman, yan yung diba? Dahil dito pinakamahalagang, isa yan sa akin pinakamahalaga. So because of that, we're studying yung mga issues na naiwan, but yan yung isa sa pinakamahalaga na gusto namin maayos. Pero at this point, mas inclined ba kayo na mag-request ng special session? Do you think it's more important now? Actually, Christian, there are two modes of a special session. Number one is mag-usap lang ang Senate at House. Hindi na kailangan na presidente pa mag-declare. Pwede namin kausapin ang aming counterpart sa House at mag-special session. Of course, the second mode is through the president. No? So either way, titignan namin kung ano yung pinakamabilis. Opo, kasi iniisip ko rito, kung wala kayong magiging special session, ito yung magiging status ko. Kayo yung acting Senate President, pagpalo ng impeachment trial yung simula sa July 6, hindi po ba? Tapos maghihintay kayo until the last Monday of July to start your session again. At doon kayo magko-convene as a Senate. Yes. Maraming alanganin, hindi po ba? Yes, tama. That's why nga gusto rin namin maging stable ang situation, no, before we go into the impeachment trial, which is nakaschedule ng July 6. So inaayos namin lahat ito para maging stable. Ano pala yung tugon nyo rin sa kasi ang pinoportray ng grupo ni Alan Peter Cayetano, kailangan nila manatili sa pwesto dahil kailangan daw ma-maintain yung independence ng Senado. Kumbaga sila raw yung magiging independent Senate under his leadership. Ang pinapalabas doon, pag hindi sila yung namuno, tuta ng administrasyon itong Senado, which in this case is under your leadership. How do you respond to that? Yung independent Senate under him, pero sa inyo hindi. Nakita ko naman time and memorial ang Senado naman ay independent dahil yung mga senators independent-minded. Sabi nga nila 24 republics, no? So kanya-kanya ang kanya-kanya yung pananaw sa iba't ibang bagay. So nakita ko 'yan with my own eyes, no? We might be friends, we might have the same we are in the same party, pero pagdating sa issues, iba-iba talaga eh. Nakita mo rin yan, Christian, iba-ibang issues, hindi kami nagbobotohan as one, no? So, and we respect that. That's the essence of a democracy. So,
The Senate will remain independent and the Senate will do its work. Of course, we have to coordinate with our counterparts and different agencies dahil importante rin na nagko-coordinate para maayos yung trabaho natin. Okay. Finally, Senator, anong mensahe niyo rito sa grupo nila Alan Peter Cayetano since this drama has been dragging on for so long, since May 11? Ang dami nang nangyari, ang daming iskandalo. Yeah, definitely. Well, Christian, ako naman ay sabi ko nga, pare-pareho yung aming direksyon at pare-pareho ang gusto namin na we go back to work and address the pressing issues of our country. Alam ko yan kasi kausap ko whether nasa grupo namin, yung grupo ng kabila, kausap ko rin yung ibang mga kasamahan sa kabila na gusto rin nila magtrabaho na. No? At apektado rin yung buong institusyon dahil dito sa nangyayari. So, ang aking panawagan sa all senators, let's start working together. No? Let's focus on the most important problems of our country. Lalo na yung pagtaas ng presyo ng bilihin or inflation. Nakikita ko yan ang magiging problema natin for the rest of the year.